karanasan at siyempre, yung may ipapayo din po nila no sa mga kababayan natin na mula po sa sektor ng PWDs. Totoo yun ka, Eli. Alam niyo po, mapalad po tayo ngayong umaga at dalawa sa mga talagang haligi ng PWD sector yung kasama po natin ngayong umaga. Ay papakilala po natin sila. Yung una po, Miss Carmen Reyes Subiaga. Magkakilala na po kami nito ng matagal. Nagkakasama kami sa mga okasyon. Siya yung OIC ng National Council on Disability Affairs. Magandang umaga sa iyo, Carmen. Good morning, guys. And it's indeed isa pong karangalan na nakasama kayo sa inyong programa dito sa RNN. And to Mr. Eli Saludar po. Okay, good morning po. Ang aking paboritong announcer sa RNN. Salamat po. Ayun. Okay, isa pa. Eto ka, Eli, yung pangalawa nating bisita. Ito, idol na idol namin to. Alam mo ka, Eli, kahit may kapansanan, parang wala din. Dahil sa serbisyo sa ating bayan. Napakasipag, walang iniinda. Yung paglilingkod talaga para sa PWD sector, saka para sa mga kababayan natin, hindi matatawaran. Magandang umaga po, Mr. Noli Agkawili. Magandang umaga po, BC. Magandang umaga po rin sa ating DJ na nandito. Si Mr. Agkawili Kaeli ay representative ng PWD sector. Saka siya din yung president saka CEO ng Tahanang Walang Hagdan. Binisita ko pa lang ito ilang linggo nang nakakaraan. At napaka-inspiring din. Napaka-inspiring nung dinatna natin doon. Napakaraming mga may kapansanan pero parang wala din. Parati ko sinasabi ka, Eli, na pag nasasalubong natin yung mga gaya ni Mr. Agkawili, ni Kanoli, saka ni Carmen, gusto nating ipakita sa mga kababayan natin na maraming reklamo. Dahil sila, kung merong dapat magreklamo, dapat sila yon. Pero imbis na magreklamo talagang napakasipag para sa paglilingkod. At tumutulong pa. Disability is an act of faith. Pero handicap is a frame of mind. So, lahat ng ating gustong gawin sa ating buhay, nasa sa atin yon. Nag-uumpisa sa ating pananaw. Okay. Ngayon, kung sa mga batas, ang isang batas na talagang kami ni Carmen ay very happy is RA 10754. Ito ay yung binibigyan ng pribilehyo ang mga may kapansanan na magkaroon ng 20% discount at hindi na subject to value-added tax yung kanilang purchases. No? Ang isa pang batas na I think dapat nating maintindihan is yung Republic Act 10633. Ito naman ay minamandate ang ating COMELEC na magbigay ng accessible precinct. Sa pagboto. Sa pagboto. At pagrirehistro. Isa pa na talagang masaya ako na nakuha namin sa Senado at sa Kongreso is RA 10699. Kasi ito yung nagbibigay ng national status sa mga Paralympic athletes. No? Nung una kasi, hindi sila nabibigyan ng atensyon. Kung maka-gold man sila, ang nakukuha nila mga 25,000 lang. Hindi kagaya ng mga recognized na national athletes. Sa RA 10699, pagka nagka-gold medal ka, 5 million na ang makukuha mo kahit doon ka sa Paralympic. No? So ito naman ay isinabatas ni Senator Sani Angara. So, maganda po ito, no, pagkakataon. So, lahat to siguro maganda, konting i-detalye lang ng konti. Lahat huban ng mga serbisyo, pati serbisyo, ay may discount po, no? Parang, pwede po ikumpara natin sa senior citizen. Actually, Kaeli, meron tayong mga text na nakukuha. Yung 20% ba para sa lahat na produkto o para sa lahat na serbisyo? Hindi po, may mga certain goods lang po na mayroong discount at exempted sa value-added tax. At meron din tayong special discount which is 5%
from basic and prime commodities na nabibili natin sa mga groceries and supermarket as prescribed by DTI. Yan Apo. po yung kung ano po yung mga nadagdagan na po kasi ngayon yung ating mga basic and prime commodities dati 19. Pero ngayon mga 26 na sila. Ano yung bigas, Opo, asukal. pati kasama na rin po yung mga fuel, pati Apo. yung mga meron po sila mga idinagdag at yan po ay nasa listahan po yan ng Apo. DTI. Kasi kanina po binabanggit ni Sir Noli na 20% discount tapos wala pa sa VAT. So, sinusuma ko 32%, tama po Opo, ba yan? tama po. Pero ang 32%. effective rate nun is about 28. No? Ayun na po. Ang kailangan lang maintindihan natin, pagdating na sa mga consumer item, gulay, isda, manok, ang margin kasi dyan ng mga retailer is very limited. Opo. So, ang ibinibigay dyan is anywhere between 5 to 6% lang. Pero hindi na sinasubject yan sa value-added tax. Opo. So, siguro mas maganda para sa kalaman din natin mga PWDs, mga nasa bahay lang, mas maganda kuha ho sila ng magparehisto po ID. sila. Mag-ID po. Hindi sila mabibigyan ng 20% sa Opo, 5% hindi- kung opo, walang hindi- ID. Yes, opo. Kailangan po kayo ay magparehistro at kumuha ng PWD ID sa inyong munisipyo at o kaya po sa inyong PIDAW officer o kung sino man po yung inassign ng ating Mga mayors. local chief executives na mag-issue nito. At kailangan din po, una, magdala po kayo ng Certificate of Disability na yan po ay anim na kategorya lamang po yan at hindi po kasama yung mga sakit bagkos kasi po dito tayo nagkakaroon ng kalituhan doon sa chronic illness with disability. So, Apo. ibig sabihin po, hindi po yung sakit ninyo ang ating ilalagay, kundi yung kapansanan na naging bunga ng inyong chronic illness. Opo. May dagdag po kayo, Kanoli. Opo. Alam mo, itong dapat siguro malaman din nila na pagiging member ng PhilHealth ngayon, automatic na kung may kapansanan ka. Opo. So, malaking makukuha mong benefit kung member ka ng PhilHealth. Opo. Unang-una na, meron silang new package ngayon na lumabas na kung may kapansanan ka, putulang paa mo, yung prosthesis mo libre. Libre. Opo. At kung ikaw ay anak na may kapansanan at yung anak mong may kapansanan din, member ka ng PhilHealth, yung kanyang assistive device, makukuha mo na rin sa PhilHealth libre. No? Ito, I think, kailangan talaga. Napaka-importante kasi lalo na kung mag-aaral ang bata at kailangan ng assistive device, hindi na kaya ng ina na kargahin yung bata. Oo. Pagdating Yun. ng 5 or 6 Kailangan years ng old, Mabigat na wheelchair. masyado. Opo. kailangan naka-wheelchair na. At saka kasi, lalo na dun sa mga pamilyang mahihirap na ang mga magulang ay nagtatrabaho. Kagaya halimbawa ng isang magulang sa probinsya na ang trabaho niya ay labandera, hindi niya maiwan yung bata Oo. kasi walang wheelchair. Oo. Opo. Pero, wala ng assistive device. Pero kung may assistive device na yun, maiiwan niya. At yun ang natutuwa naman kami sapagkat sa mga experience namin nakikita, abay pag yung bata ay nasa eskwela at naka-wheelchair na, Lumalakas. alam mo parang yung ating tinatawag na working or being together, tinutulungan siya nung kanyang mga ka-eskwela. Parang humihan Apo. yung ang tawag ba ron? Be inclusive. Oo. Talagang tinutulungan siya, sinasamahan pa sa Sa banyo. Ayun. restroom Apo. and things like that, no? Tapos sila ang nagtutulak kasi wala yung magulang eh. So napakagandang pananaw yun na makikita natin na yung mga bata natutong tumulong sa may kapansanan.